Alexa POV. Ate, sabi ni Miko nang makita ako. Tinawagan ko siya at nalaman kong nasa eskwelahan pa si Miko, kaya naman sinabihan kong puntahan ako after class. Hindi pa si Miko makapaniwala noong una, nang sabihin ko kung sino ako, at buti na lang at number ni Selena ang gamit ko, dahil kung hindi ay malamang na binabaan lang niya ako ng telepono. Miko, sabi ko rin. Ang laki-laki na niya at binatang-binata na rin. Maluha-luha siyang yumapos sa akin. Nasa salat ko ang tigas ng kanyang katawan, kaya naman alam kong regular siyang nag-gym. Sa edad niyang 18, ay akalain ng kahit sino na nasa 20 na siya mahigit. Grabe, mas malaki ka pa sa akin. Akala ko ba ay mamaya pa pala ang uwian niyo, bakit naririto ka na? Bulalas ko nang maghiwalay kami. Tiningnan ko pa siya ng husto, at ganun din ang ginawa niya sa akin, habang bakas pa rin sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi na ako makapaghintay. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Tanong niya, na may bahid ng lungkot at pagtatampo sa kanyang mukha. Hindi ko naman din siya masisisi, dahil talaga namang hindi ako kumontak sa kahit na sino sa kanila ni Selena. Ang gusto ko sana ay kapag totally okay na sa aming mag-iina ang lahat, saka ko sila kakausapin at iyon nga, bumalik sa Michigan kung sakali. Halika at pumasok ka muna. Hinila ko na siya papunta sa living room, kung saan naghihintay sila. Selena at ang kambal. Is he Tito Miko? Tanong ni Savina na mukhang excited na. Tumango ako at saka siya tumayo mula sa kanyang kinauupuan, at tumalon pakarga sa kapatid ko. Tito Miko? Takang tanong ng binata, at poging-pogi kong kapatid, habang naguguluhang karga ang anak ko. Yes, Tito. Dahil pamangkin mo siya, at ang kakambal niya. Sabay turo ko kay Savannah na nakaupo pa rin. Kahit na mukhang tulala pa rin si Miko, ay nakita ko pa rin ang pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi, pati na ang paghigpit ng kanyang yakap kay Savina. Nandito ka na rin, Selena. Hoy, anong Selena? Ate Selena, sito ko sa kanya dahil sa paraan niya ng pakikipag-usap sa kaibigan ko. Para ilang taon lang sagot pa ni Miko. At ano, Alexa na lang rin ang itatawag mo sa akin. Natawa naman ng malakas ang kaibigan ko, at nakaramdam ako ng kakaiba. Yung tipong parang may nangyayari na hindi ko alam. Pero hindi ko muna pinansin iyon, dahil mas importante na makapag-usap kaming magkapatid bago ang lahat. Yan din ang sinasabi ko dyan sa batang yan. Sabi ng ate niya ako Tumingin ako kay Selena, at ganun ulit ang naramdaman ko, kaya naman bumalik ang tingin ko sa kapatid ko. Nagkamot ng ulo ang loko bago hinarap ang kambal. Tito na pala ako, at ang gaganda ng mga pamangkin ko, nakangiti niyang sabi. Natural, sino ba sa tingin mo ang nanay nila? May pagmamalaki kong sabi. Pero bakit parang may kamukha sila? Napapaisip na tanong ni Miko, sabay titig ng maigi kay Savina, na ngayon ay naupo na sa couch sa tabi niya, tapos ay kay Savannah. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata tapos ay tumingin sa akin. Don't tell me. Let's talk, Miko. Tumingin siya sa akin at saka sa kambal. Alam kong Katie na siyang sabihin ang pangalan ni Lucas, ngunit kailangan kong pigilan siya, dahil baka marinig pa ng kambal. I think kailangan nga nating mag-usap, dahil sigurado akong galit ka sa ama nila. Napatingin ako sa kapatid ko na punong-puno ng pagtataka, dahil hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Do you know our father? Sabi ni Savannah na kanina ay tahimik lang, pero ngayon ay nakaangat na ang likod mula sa pagkakasandal. Can you let Tito Miko and I talk first? Pakiusap ko sa kanila. Mommy, you always say that. Si Savina na ang nagreklamo. Please, promise. After this ay kayo naman ang kakausapin ko. Hindi na umimik ang kambal, at tumayo na mula sa kanilang kinauupuan. Pinasamahan ko naman sila kay Aliana sa kanilang silid. Dahil ayaw kong bigyan sila ng pagkakataon na mag-eavesdrop sa usapan naming matatanda. Kagaya ng naging pag-uusap namin ni Selena, ay naging maayos din ang sa amin ni Miko. Pero may ipinagtapat siya sa akin na hindi ko inaasahan. Kinailangan na ring umuwi ng 2 kinagabihan, at si Miko na sana ang maghahatid kay Selena. Ngunit sinabi ng kaibigan ko na mag-aangkas na lang siya. Sabay na rin silang bumaba, at banilinan ko ang kapatid ko na huwag iiwan ang kaibigan ko hanggat hindi pa nakakaalis. May klase ang kambal,
kaya naman hindi ko na sila naihatid papababa, at napapansin ko na rin ang tingin na ibinibigay sa akin ng mga anak ko habang nagkaklase. Focus on your class at mag-uusap na tayo after. Dahil sa sinabi ko ay nagmukhang ganado ang mga ito, hanggang sa tuluyan nang natapos ang klase nila. Sinamahan ko sila sa kanilang silid, at nagsimula silang kausapin. Lucas, right? Sabi ni Savannah na ikinagulat ko. What? Taka kong tanong. Lucas, that's our father's name. Si Savina na ang sumagot. How did? We heard you talking with Daddy back in Michigan last year, sabi ni Savina ulit. And we heard you talking to Tita Camille when she offered you the job, dugtong naman ni Savannah. Nakikinig kayo sa usapan ng. We didn't. It was an accident. Sabay nilang tugon. They didn't sounded defensive so naniwala ako sa kanila. Since you already know, ano pa ang gusto niyong malaman ngayon? Tanong ko na lang. Why are you not letting us meet him? Si Savannah ulit ang nagtanong. Sobrang sabik ba niya sa ama, kaya kahit natahimik lang siyang bata ay napilitang magsalita. Hindi naman sa hindi ko kayo ipapakilala. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Did you forgive him already? Si Savina naman ang nagtanong. Surely, something happened back then, kaya kayo naghiwalay. Well, let's just say na hindi pa talaga kami nagkakausap. Hindi pa nagkakausap or ayaw mong makipag-usap. Si Savannah ulit. Grabe ang pakiramdam ko sa dalawang ito, para akong iginigisa. Basta let me and your dad take first. Hindi pa niya alam ang tungkol sa inyo, so kailangan ko pa rin munang sabihin sa kanya, right? Will he accept US? Will he like US? Hindi ko masasagot ang tanong na iyon ni Savina, but I'm hoping, after nang sinabi sa akin ni Miko na madali lang silang matatanggap ni Lucas. Laking pasalamat ko, na naintindihan naman ng dalawa ang kalagayan ko. Hindi ko naman na kailangang sabihin sa kanila kung gaano ako nasaktan, dahil ayaw ko rin namang magalit sila sa tatay nila. Bago matulog ay nagdesisyon na akong kausapin si Lucas, at ipaalam sa kanya ang tungkol sa kambal. Nang kasunod na araw, ay maaga akong pumasok, hoping I would be able to see Lucas. Pero hindi ganun ang nangyari dahil wala siya. Tatanungin ko sana si Lester, pero ayaw ko namang mag-isip siya ng kung ano dahil nakakahiya, kaya naman pinagpaliban ko na lang ang tangka kong pagkausap sa lalaki, at hinintay na pumasok siya. Lumipas na ang isang linggo, ay hindi pa rin pumapasok si Lucas, at kung hindi lang mukhang masaya si Lester sa tuwing makikita ko siya, ay iisipin kong may nangyari ng masama sa lalaki. Mom, I thought you're going to let us meet our daddy. Tanong ni Savannah. Araw ng Sabado at nasa bahay lang kami. Hindi ko pa siya nakakausap hindi pa siya pumapasok. What do you mean, hindi pa pumapasok? Did something bad happen to him? Bakit hindi mo itanong kay Tita Selena or kay Tito Miko? Oo nga naman, kaya lang ay ayaw ko dahil nahihiya akong malaman nila na concern ako. I'm sure na walang anumang nangyaring masama sa kanya, dahil okay naman ang kaibigan niya sa office. Are you sure? Si Savina na ang nagtanong. Ngumiti ako na may kasama pang pagtango. Basta, I'll bring you to him, kapag pwede na okay. Hindi na lang sumagot ang dalawa, dahil mukhang pareho rin silang naiinip. Naiintindihan ko naman dahil excited sila talagang makilala ang tunay nilang ama. Dati pa kasi ay sinabi ko na sa kanila, na hindi si David ang daddy nila, at pinagbawalan ko rin na tawagin ang lalaki ng ganon, ngunit mapilit sila. Kapag daw dumating na ang tunay nilang ama, ay saka lang sila titigil sa pagtawag kay David ng Daddy. Dahil walang pasok ang mga bata, ay nagdesisyon akong maglaboy kami na ikinatuwa naman nila. Since hindi ko pa nakakausap si Lucas, mainam ng malibang sila dahil ayaw ko naman na kulitin nila ako ng kulitin. Nagtagal kami dahil nagustuhan din nila ang mag-window shopping. Kahit na matatalino ang mga ito ay mga bata pa rin sila, na mas gustong mag-enjoy, kaya naman nagpunta rin kami sa malapit na amusement park, at gabi na makauwi. Wala sila Aling Chona at Aliana, at sinabihan ko ng Sunday na lang ng gabi bumalik. Kapag kasi hindi ako busy, ay mas gusto ko na ako ang nag-aasikaso sa mga bata, at sa bahay gabi na nang makauwi kami.
Sa labas na kami nag-dinner, kaya naman matapos kong paglinisin ng kanilang mga katawan ang kambal, ay pinatulog ko na rin sila. Dahil sobrang close kami ay syempre, sinamahan ko sila hanggang sa tuluyan ng silang mahimbing. Ako naman ay lumabas na ng kanilang silid, at pumunta sa sarili kong kwarto at naglinis na rin ng katawan. Hindi pa ako inaantok kaya naman nagpunta pa ako ng living room, dala-dala ang aking tablet at doon na ako pamwesto para gumawa ng design. Sa aking pag-iisa ay naalala ko noong nagsisimula pa lang ako. Baby pa ang kambal at naisip kong, parang gusto ko ay ako ang gagawa ng damit nila, kaya naman bumili ako ng portable sewing machine, courtesy syempre ng mag-asawang Dom at Erica, at doon na rin ako nagdesisyon na kumuha ng kursong fashion design. May 1 oras na akong gumagawa, nang marinig ko ang pagtunog ng doorbell. Napatingin ako sa oras sa tablet, at nakita kong 10:00 pasado na. Kumunot ang aking noo at bigla akong kinabahan, dahil wala naman akong maisip na pwedeng bumisita sa amin, lalo at sa ganitong oras ng gabi. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, at lumapit sa pintuan. Nakalock naman iyon. Sumilip ako sa peephole ngunit wala akong nakitang tao. Aalis na sana ako, nang biglang may kumatok kasabay ang pagpindot uli sa doorbell. Lalong kumunot ang aking noo nang makita ko si Lucas, nang muli akong sumilip sa peephole. Dahil lumalakas na ang pagkatok ni Lucas, pati na rin ang paulit-ulit niyang pagpindot ng doorbell, ay binuksan ko na ang pintuan para lang salubungin ng humahalimuyak niyang amoy alak. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ko, pero nanatili akong nakaharang sa pintuan. "Let's talk. I want to talk to you." Tapos ay hinawi niya ako, saka siya diretsyong pumasok sa loob. "Your shoes, Lucas." Saway ko sa kanya dahilan upang mapatigil siya sa paglakad, at tumingin sa kanyang mga paa, bago niya hinubad ang kanyang sapatos tapos parang wala lang na tumuloy na sa living room, at pabagsak na naupo sa sofa. "Go home Lucas. Lasing ka, baka kung ano pa ang gawin mo dito, ay matakot ang mga anak ko." Nakapamaywang akong nakatayo sa harapan ni Lucas, habang titig naman siya sa akin. "Ganyan ka ba lagi humarap sa mga dumarating dito?" tanong ni Lucas, sabay turo sa akin, at doon ko lang naalala na nakapantulog na nga pala ako. Pero dahil ayaw kong mapahiya ay nilakasan ko ang loob ko. "Anong masama sa itsura ko? You're almost naked. Paano kung ibang tao ang dumating?" tuldok. So, hahayaan mong makita ka ng kung sinong lalaki na ganyan. Anong masama kung makita? Hindi mo ba alam kung gaano karaming lalaki ang pinatulan ko para lang mabuhay? Sineryosohan ko ang aking itsura, dahil gusto kong malaman kung ano ba ang magiging reaksyon ni Lucas. Kung mandidiri ba siya or ano. Ngunit lumamlam ang kanyang mga mata at matamang tumitig sa akin. "You let someone else touch you?" tanong niya na ikinatawa ko, dahilan upang magsalubong ang kanyang mga kilay. Naglakad ako palapit sa single-seater na sofa, na kinauupuan ko kanina habang nakasunod siya ng tingin. "Ano naman? Kagaya ng natutunan ko sa'yo, I use my asset to survive." Nagtadjust ang kanyang mga bagang, at kita ko ang galit sa kanyang mukha, ngunit mabilis din iyong naglaho at napalitan ng lungkot. "Now, tell me, anong kailangan mo?" "I'm sorry." Mahina lang ang pagkakasabi ni Lucas, pero dahil sa tahimik ng paligid ay rinig ko iyon. "I was an idiot back then." Tumayo siya mula sa sofa at lumakad palapit sa akin. Tumayo si Lucas sa harapan ko ng may ilang minuto, bago siya dahan-dahan bumaba, paluhod. Magkatapat na kami at magkahinang ang aming mga mata, nang mapansin ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. "He's crying. Kung maibabalik ko lang ang panahon, ay ibahin ko ang paraan ng pagtataboy ko sa'yo. Believe me baby, I have my reasons." Hindi ako umimik at nanatiling nakatingin sa kanya, kasabay ang pag-alala sa sinabi sa akin ni Miko, na mahal nga daw ako ni Lucas, at hindi iyon nagbago hanggang ngayon. "Yeah, and one of them is that you already like someone." Mabilis si Lucas na umiling ng sunod-sunod, habang tigmak pa rin ng luha ang kanyang mga mata, na dumadaloy na ngayon sa kanyang pisngi. "And it's you. Me. I only like you. Simula nang makita-kita, ay ikaw lang talaga ang babaeng nagustuhan ko." "Sino ang babaeng sinasabi mong nagustuhan mo na?" "It's you."
I just say it para umalis ka na. Para magalit ka sa akin at hindi masaktan. Hindi ko maiwasang matawa sa sinabi ni Lucas. Para hindi ako masaktan. Iniisip mo na hindi ako masasaktan sa paghihiwalay natin kung magagalit ako sa'yo. Yumuko si Lucas pagkasabi ko nun. Hindi siya nakasagot, siguro ay alam niya na hindi naman talaga pwedeng hindi ako masaktan sa ginawa niya. Nalaman ko na ikaw ang driver ng kotseng dahilan ng naging kamatayan ng mga magulang ko. I told you about it, pero pinili kong sabihin sa'yo na okay lang kahit masakit. Dahil mahal kita. Even the death of my parents didn't help me to get angry you. Paano mong naisip na magagalit ako, at mababawasan? Ang sakit ng pagtataboy mo sa akin. I can explain about the accident too. I'm not the one driving it, sabi ni Lucas nang magangat siya ng mukha. Tinitigan ko siyang mabuti, dahil baka sinasabi niya lang iyon para magkaayos kami, pero all see is his sincerity. He's not lying. But before that, I want to ask for your forgiveness, dahil sa ginawa ko. Kagaya ng sinabi ko, I did what I did for a reason, at iyon lang ang naisip kong solusyon ng mga oras na yon. Anong dahilan? Tanong ko, pero siniguro ko na walang anumang emosyon na kababakasan sa aking mukha. Over the years ay natutunan ko na, kung paano ko pigilan ang pagsilay ng kahit na anong emosyon. Dahil ayaw kong makita ng aking mga anak na nasasaktan, o nahihirapan ako. Siguro ay dahil hindi na ako bata, kaya naman sanay na akong magtago rin ng aking nararamdaman. I'll tell you but listen to this first. Kung ganun ay tumayo ka dyan at maupo ka ng maayos sa sofa. Ayaw ko. I deserve this. Gusto kong sabihin sa'yo ang lahat ng nakaganito ako. Kung kailangan humalik pa ako sa paa mo ay gagawin ko. Bigla kong naitaas ang aking mga paa, dahil sa sinabi niya dahil baka nga halikan pa niya. At hindi nakaligtas sa akin ang pagsilay ng bahagyang ngiti sa kanyang mga lobby. Hindi ko gagawin kung ayaw mo. But listen. At nagsimula na si Lucas na magkwento ng nakaraan nila ni Martina. Kung gaano sila kasaya, at kamahal ang isa't isa. Kung paano siyang umasa na tanggap siya ng ama ng babae, kaya lalo siyang nagsumikap hanggang sa i-frame siya ni Arturo Cantiveros, kasama mismo ang babaeng minahal at pinagkatiwalaan niya. Nakagraduate na si Lucas. Nasa bahay at naghahanda ng sarili, para pumunta sa tahanan ng mga Cantiveros at formal na hingin ang kamay ni Martina sa ama nito. Naisip niya na dahil tapos na nga siya ng pag-aaral at ginawa pa siyang scholar ng matanda, ay buo ang kanyang akala na wala siyang magiging problema. Mainit siyang tinanggap ni Mr. Cantiveros, kaya naman lalong lumakas ang kanyang loob. Katatapos lang daw nilang mag-dinner at nasa living room na nang iwan sila ng matanda, at sinabing pupunta na sa kanyang silid. Naiwan sila ni Martina, at iniabot naman niya sa lalaki ang jacket nito. Dahil malamig sa bahay ng mga Cantiveros at isinot naman iyon ni Lucas, at nagpatuloy na sila sa pag-uusap hanggang sa mag-excuse si Martina, na may kukunin lang daw sa itaas. Ngunit tumagal na ay hindi pa siya bumabalik, kaya naman nagdesisyon na si Lucas hanapin ang kasintahan, hanggang sa makarating siya sa second floor, at marinig itong sumisigaw. Napatingin siya sa paligid at dahil wala daw mga katulong ng gabing iyon, ay mabilis na si Lucas na nanakbo papunta sa pinanggalingan ng sigaw. Nakabukas ang pintuan kaya naman kitang-kita niya na kinubabawan ng lalaki si Martina, kaya mabilis ni Lucas iyong dinaluhong. Naglabanan sila at hindi sinasadyang napatay ang lalaki. Doon dumating si Mr. Cantiveros. Nang dumating ang mga pulis, ay sinabi ng matanda na pinatay ni Lucas ang lalaki nang mahuli siya na nagnanakaw. Gulat na gulat si Lucas nun, dahil kahit si Martina ay iyon din ang kwento. Ang jacket na suot niya na galing sa kasintahan, ay may laman ng mamahaling alahas na pag-aari ng mga Cantiveros na nagpadiin lalo sa kanya sa kaso, dahilan upang makulong siya. Nang makulong ako ay nakarating iyon sa kaalaman ng aking ama, at tinulungan niya akong makalaya na siya namang nangyari. Ngunit dahil galit ako sa kanya, ay nangako ako sa kanya na babayaran ko ang ginawa niya. Sinabi kong pagbibigyan ko siya sa isang bagay na gusto niya at si Katrina ang hiniling niya. Tumanggi ako but he threatened me with your life. Kaya sinaktan mo ako, at tinaboy para pakasalan siya. Tanong ko at tumango naman si Lucas. Nang umalis ka, I asked someone to follow you. I laid out a plan. Nagtalaga ako ng babaeng tutulong sa'yo,
para maging okay ka, at makapagpatuloy sa pag-aaral habang inaayos ko ang buhay ko, pati na rin ang sitwasyon namin ni Dad. Pero nauna kang nakita ni David. Kaya nagpakasal ka na kay Katrina. Ay hadta. Pero nakasubaybay pa rin sa'yo si Resty. Hindi mo alam kung gaano ako katekot, nang malaman kong magkasama kayo ni David sa iisang bubong. Naisip ko, paano kung mahulog ang loob mo sa kanya, dahil siya ang nasa tabi mo matapos kitang saktan. Takot na takot ako, at mas lalo pa. Akong natakot, nang bigla kang lumuwas ng Manila, at hindi na nakita pa ni Resty kahit na ang anino mo. Pareho kaming natahimik habang magkahinang pa rin ang aming mga mata. We're married, baby. Pinagsisihan ko ang mga nagawa ko sa nakaraan, maliban sa ayusin ang kasal natin, iyan lang ang pinanghawakan ko, habang naghihintay sa pagbabalik mo, and I promise myself, na kahit na anong mangyari ay babawiin kita sa kahit na sinong nagmamay-ari sa'yo, kapag nakita ulit. At kung kayo man ni David ngayon, kahit na madagdag pa ito sa galit mo sa akin, ay pilit kitang kukunin sa kanya dahil akin ka lang. Mahal na mahal kita Alexa, mahal na mahal at hindi nagbago o magbabago yon. Lalo akong natahimik dahil sa sinabi ni Lucas. Are you done? Tanong ko. Pilit kong pinatatag ang sarili ko, kahit na gusto ko na si Lucas na yakapin ng mga oras na iyon. Ayaw kong makita na ganyan ang itsura niya. He looks helpless. Malayo sa Lucas na kilala ko. Baby, please, pagsamo ni Lucas. Pinakinggan na kita, sabi ko. Pero kung inaasahan mo na mapapatawad kita, pagkatapos kong marinig ang paliwanag mo ay nagkakamali ka. You could have talked to me, and explain everything. Bago ka nagdesisyon na ipagtabuyan ako, matapos mong pira-pirisuhin ang puso ko. Tinanong mo muna sana ako, kung kaya ko bang makipagtulungan sa kung ano mang plano mo. Pero hindi, El just didn't. Hindi ni Lucas ako pinatapos, kaya naman hindi ko rin hinayaan na magpatuloy siya sa pagsasalita. Kung tapos ka nang magpaliwanag, you can leave. May gagawin pa ako, iyon lang at ibinaba ko na ang aking mga paa at tumayo. Ngunit bigla ni Lucas akong niyakap dahilan upang mailang ako dahil nga. Nakaluhod siya, at isinubsob pa ang kanyang mukha sa tiyan ko. Baby, please, sabi pa ni Lucas. Kaya naman mabilis kong hinawakan ang kanyang mga kamay, upang tanggalin sa pagkakayapos sa akin, at baka kung ano pa ang mangyari. Naku po, let me go, Lucas, sabi ko. Nakayuko ako sa kanya, at sinalubong naman niya ang aking tingin. No, hanggat hindi mo sinasabi na okay na tayo, ay hindi kita bibitawan. Ano ka ba? Nakinig na ako sa'yo ah. Pigil ang paglakas ng boses ko dahil nag-aalala ako na baka magising pa ang kambal. Hinila pa niya ako pababa, kaya naman napaupo akong muli. Baby, sorry na please. I promise. Don't make promises, Lucas. Awat ko sa kanya. Ayaw ko nang makarinig pa ng kung ano pa mang mga pangako mo. No, baby. This time, gagawin ko na. I'll talk to you, ipapaalam ko sa'yo ang lahat. Ask your opinion. Basta please lang, patawarin mo na ako. I want to be with you and our twins. Natigilan ako sa sinabi ni Lucas, nanlalaki ang mga matang kong nakatingin sa kanya. Hindi pa naman niya nakikita ang kambal, paano niyang nasabi na kanya ang mga ito. Binaliwala ko iyon. Madali na lang naman niya talagang malaman ang kahit na anong gusto niyang malaman tungkol sa akin, kung gugustuhin niya dahil may pera siya. Let go, Lucas. Pilit kong inalis ang mga kamay niyang nakayapos sa bewang ko, ngunit talagang hindi ko siya matinag. Titig na titig siya sa akin, at ganun din naman ako sa kanya. Gusto kong umiwas, dahil baka ipagkanulo ko lang ang aking sarili, ngunit tila may panghatak ang kanyang nagsusumamong mga mata. I missed you, baby. I missed you so much. Iyon lang at bigla na lang niya akong hinalikan. Bukod sa naaamoy ko ang amoy alak niyang hininga, ay nalalasahan ko rin yun ngayon. Bakit ba nakausap ko pa si Miko? Nalaman ko tuloy kung gaano ako kamahal ng lalaking ito. Bakit ba sinabi agad sa akin ni David ang tungkol kay Katrina? Nakakainis. Handa pa naman na akong tikisin si Lucas, ngunit dahil sa mga impormasyong nalaman ko, ay agad na lumambot ang aking puso para sa mamang ito. Hindi ako nagtagumpay sa pagtulak sa kanya, at sinunod ko na lang ang sinasabi ng aking puso.
Tinugon ko ang kanyang halik, at ang mga kamay ko na tumutulak sa kanya, ay nakapulupot na ngayon sa kanyang leeg. Namiss ko rin ang matandang ito. Namiss ko ang tanging lalaking nagmamay-ari ng aking puso. Ang tanging lalaking nagpapainit ng aking katawan. I love you so much, baby, sabi ni Lucas, matapos ang mahaba at mainit naming halikan. Hindi niya inaalis ang kanyang mga kamay na nakapulupot pa rin sa aking bewang. Hindi ko siya tinugon. Bagkus ay nanatili akong nakatingin sa kanya. Kita naman na sincere siya sa kanyang sinabi, pero dapat ba ay mag-I love you din ako agad? Oo nga. At tumugon na ako sa kanyang halik, ngunit pwede pa rin naman akong magpakipot, diba? Umuwi ka na, Lucas. Ayaw ko, pilit niyang sabi, dahilan upang manggunot ang aking noo. Hindi naman siya ganito kakulit noon, pero bakit ngayon ay tila itong bata kong makaungot? Umuwi ka na para makapagpahinga ka na, at may tuloy ko na ang ginagawa ko. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lucas. Gumagawa ng design, ano pa? Hindi ka nakikipag-usap sa David na yon? Tanong ni Lucas na halata ang pagseselos, hindi lang sa tono ngunit pati na rin sa kanyang itsura. Wala ka nang pakialam kung nakikipag-usap man ako sa kanya, saka walang masama kung makipag-usap ako sa kanya. No, baka mahulog ang loob mo sa lalaking iyon, mahirap na. Gwapo din, mas mayaman at mas bata sa akin yun. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa kanya, nang hindi ako kaharap. Napailing ako sa sinabi ni Lucas. Gusto kong i-remind sa'yo na humihingi ka pa ng sorry sa akin. I don't see any reason, para pagbawalan mo ako sa mga gusto kong gawin. We're still married. Hiwalay na tayo. That doesn't change the fact that we're married. Kung tatanggapin man kita, ay para sa kambal lang, at wala nang iba. Nakita ko ang pagdaan ng sakit sa kanyang mukha, ngunit mabilis din iyong naglaho. We just kissed. So, does it mean anything to you? Tanong ko. Yes, a lot. Sa'yo ba ay wala lang iyon? Bakit ka pumayag na mahalikan ko, kung wala ka nang nararamdaman para sa akin? Dahil masarap, titig na titig si Lucas sa akin, na tila sinusukat ang sinabi ko. Sa halik ko lang ikaw nasasarapan. Sino ang may sabi sa'yo? Alexa. L. Inis ni Lucas na sabi na nagpataas ng kilay ko. Galit ka? No, hindi ako galit sa'yo. Sinasabi ko lang na hindi mo pwedeng magustuhan, or hindi ka pwedeng masarapan sa halik ng kahit na sinong lalaki maliban sa akin. At sino ka naman para sabihin sa akin yan? Tanong ko. Natutuwa akong makita ang pagkayamot ni Lucas, ang pagseselos at ang pagtitimpi niya ng galit, dahil sa mga sinasabi ko. Sa palagay ko nga ay kahit na anong hilingin ko sa kanya ngayon, ay gagawin niya. Asawa mo ako, Alexa. Kailan pa? Wala akong matandaan na kinasal tayo. On the other hand, alam kong ikinasal ka kay Katrina. That's invalid because we're married. Kahit na, ikinasal ka pa rin sa kanya, matapos kang magpakasasa sa katawan ko, at ipagtabuyan, itapon na parang basahang wala ng silbi. Hindi si Lucas nakaimik sa sinabi ko, I'm sorry, baby. Babawi ako. Gagawin ko ang lahat, makabawi lang ako sa lahat ng nagawa ko. Dahil sa sinabi ni Lucas, ay napangiti ako sa aking sarili. Mukhang nakuha ko ang eksaktong mga salita, para mas mapaikot pa siya at sisiguraduhin kung susulitin ko ito. At dito na po nagtatapos, ang ika-21 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.